Sa kabila ng banta ng bagyong Lando, natuloy pa rin ang isang surfing competition sa Baler sa Aurora. Gayunman, inihahanda na raw ng mga otoridad ang mga gamit pang rescue. Live mula sa Baler sa Aurora, may report si Oscar Oida. Oscar? Yes, Jessica, sa buong maghapon ay naging maayos naman ang panahon dito sa Aurora. No? Sa katunayan, nakaranas lang tayo ng pag-ulan nitong magdidilim na ngayong gabi. At sa kabila nito ay alam naman ng mga taga-Aurora na hindi biro yung bagyong kanilang inaabangan. Kaya naman tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paghahanda. Maghapon naging abala ang mga taga-Baler maging ilang turista sa ginaganap na surfing camp sa lugar. May kalakihan ng mga alon, pero ayon sa ilang surfer, ito ang hanap nila. Ayon sa PDRRMO Operations Chief ng probinsya, matagal na raw na-aprubahan ang naturang event. Nangako naman daw ang organizer ng event na agad ihinto ang kompetisyon sa oras na sumama ng panahon. Habang nagko-compete sila doon, nakaantabay yung mga response personnel natin doon sa area, lalong-lalo ng MDRR ng Baler. At kung sakasakali talaga na masyadong lumaki yung alon at makita po natin na talagang maging delikado, obligadong ipatigil ito kahit ano pa man yung nung organizer. Kasi ang delikado dito yung buhay. Ang plano namin is tapusin na lahat ng mga competition saka mga concert by Saturday para pagdating ng bagyo, nakaligpit na lahat. Inihanda na rin ng otoridad ang rubber boats at iba pang kagamitang pang-rescue. May mga tauhan na rin nakaantabay 24 oras. Nagsagawa na rin kanina ng pre-disaster risk assessment. Tututukan ng otoridad ng mga coastal barangay na inaasahang maapektuhan ng gusto. Target nila, zero casualty. May mga standby team kami, especially doon sa search and rescue operations. Meron tayong 5 team on standby doon sa provincial headquarters. At saka may mga team tayo sa mga municipalities natin. Jessica, hindi magbabago ang direksyon ng bagyo. Inaasahan na bukas ng hapon o gabi ay mararamdaman na dito sa Aurora ang hagupit ng bagyong Lando. Bukas naman nakatakdang magpulong ang mga miyembro ng PDRRMC para sa kanilang mga last-minute preparation. Jessica? Oscar, alam ng mga residente, lalo na dun sa mga malapit sa dagat, yung possibility na magkaroon ng storm surge kasi signal number 2 daw, sabi ng Pag-asa ang Aurora Province. Alam naman natin, pag signal number 2, malakas yung hangin, nakakalukay nito yung tubig dagat. Pwedeng umakyat ito sa mga komunidad. Yes, Jessica, sa katunayan, yan talaga yung tinututukan ngayon ng provincial government, lalo pang itong Aurora. Karamihan ng mga barangay dito, almost na mahigit 90% ay coastal area, nasa dagat sila, kaya talagang tutok yan. Ang nakikita ko lang dito, Jessica, yung sa mga taga rito sa Aurora, medyo meron pa rin silang paniwala up to the last minute na lilihis ang bagyo. Dahil ito sa mga experiences nila na karaniwan meron daw super typhoon na tatama sa kanilang lalawigan, pero kalaunan natutunaw ito o kaya lumilihis. Kaya hindi nawawala sa kanila yung pag-asa, no? Yung pananalangin na hanggang sa last minute ay lilihis itong bagyong Lando. Pero giit nila, hindi raw sila nagsasawalang bahala, kasabay ng panalangin ay yung kanilang paghahanda, Jessica. Kasi madalas naman talaga na dyan dumadaan yung bagyo. Kung hindi sa Aurora, aakyat lang yan sa may Isabela o kaya tataas palalo dun sa may Cagayan. No? Pero parang pagkagaling sa Pacific Ocean yung bagyo, dyan madalas sa mga probinsyang yan papasok. Aurora, Isabela, Cagayan. Tama yan, Jessica. At kadalasan nga, dahil nga dito nga yung parang window ng bagyo at yung location nga, may mga bundok din sila, ito yung inaasahan nila na babasag sa mga malalakas na bagyo. Pero gaya nga nasabi natin kanina, maging yung mga local officers, mga local government, alam nila na hindi basta-basta itong bagyong Lando, Jessica. At learning from the experience dun sa Yolanda na hindi pa masyadong aware noon ng ating mga kababayan sa kung ano ang storm surge, yung po may nangyari ng ganun sa ibang lugar, dapat mas alerto sila ngayon at alisto dyan sa Aurora kasi signal number 2 nga, Oscar. Tama yan, Jessica. At nakikita naman natin yung kanilang paghahanda at target nga nila, God willing, ay zero casualty, Jessica. Itong mga surfer, talagang yan yata yung inaantay nilang mga panahon no? Yung pagka tumataas na yung alon, mas maganda para sa kanila.
Yes, well, yun talagang katulong ng sport nila, yung malalakas na alon na yan. Bagamat ayon sa ilang mga nakausap natin, pag yung talagang malakas na yung bagyo, medyo wild na rin daw yung waves, hindi na rin daw ito maganda for surfing. Kaya nakahanda daw sila na tapusin yung kanilang competition o pigilan yung kanilang competition sa oras sabihin ng local government na hindi na fit for surfing itong baybayin ng Aurora. Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Aurora Oscar Oida.